Noong una, ulan lang, pero may mga araw na ang ulan ay nagiging sanhi ng pagbaha. Ang baha ay pinagmumulan ng traffic. Ang traffic ay nagiging dahilan ng mga stranded na pamilya. At sa ibang lugar, naging dahilan sa pagkawala ng bahay, kabuhayan, at minsan, buhay. Kaya kapag ilang oras nang walang tigil ang ulan, iisa ang tanong natin, kailan ito titigil? Pero baka mali ang tanong, bakit ayaw tumigil ng ulan? Kapag malakas ang ulan, marami sa atin ang iniisip ay dahil may bagyo. Pero hindi kailangan may bagyo para magkaroon ng matinding pag-ulan. Ngayong Agosto, malaking bahagi ng pag-ulan ay konektado sa southwest monsoon, ang habagat. At ang problema sa ganitong ulan ay hindi lamang kung gaano karami ang bumabagsak, kundi gaano kabilis dumarating ang tubig at kung gaano kabilis natin itong mailalabas. Kapag mas mabilis dumating ang tubig kaysa sa kapasidad ng sistemang sumalo rito, umaakyat ang tubig. Simple, pero dito nagsisimula ang mas malaking kwento. Isang patak ng ulan, kapag bumagsak sa lupa, maaari itong pumasok o sipsipin ng lupa. Kapag bumagsak sa kagubatan, maaari itong ma-retain ng lupa at ng mga vegetation. Pero kapag bumagsak sa bubong, konkreto, kalsada, parking lot, dadaloy lang ito. At kapag milyong-milyong patak ang sabay-sabay na dumadaloy lang, kailangan nila ng madaraanan. Dito natin nakikita ang isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Ang baha sa isang kalsada ay maaring hindi nagsimula sa kalsadang iyon. Maaring nagsimula ito sa bundok, sa watershed, sa tributary, sa ilog, sa lugar na ilang kilometro ang layo dahil ang tubig hindi sumusunod sa political boundary. Hindi nito alam kung nasaan ang barangay, hindi nito alam kung nasaan ang lungsod at kung wala itong mapuntahan o malabasan, doon ito mananatili hanggang sa maipon ng maipon. May engineers tayo, may weather forecast, may flood warnings, may pumping stations, may drainage systems, may dike, may flood control projects, at maraming pera. Ngunit saan napupunta? Ngayong 2026, ang DPWH Flood Management Program ay may humigit kumulang 250.8 billion pesos na allocation. Sa parehong budget, target ng programa ang 1,810 flood mitigation structures at drainage system at 835 flood mitigation facilities sa major river basins at principal rivers. Kaya narito ang tanong na mas mahirap sagutin. Kung ganito kalaki ang ginagastos natin para labanan ang baha, bakit may mga lugar na taon-taon pa ring lumulubog? At dito, hindi na sapat ang pagtingin sa ulan. Kailangan nating tignan ang sistema. Ang isang flood control project ay hindi dapat sinusukat sa haba ng pader, hindi sa laki ng budget, hindi sa laki ng tarpaulin na may malalaking larawan ng mga politiko, at lalong hindi sa seremonya ng inauguration. Ang isang flood control project ay may isang tunay na test. Kapag umulan, gumagana ba? At dito pumapasok ang korupsyon. Hindi ibig sabihin na lahat ng baha ay dahil sa korupsyon. Hindi ganoon kasimple. Pero kapag may pondong pampubliko, may pagkakataong ito ay maabuso. At kapag may korupsyon sa flood control projects, ang perang dapat sanay para sa proteksyon ng mga tao ay maaring hindi napupunta sa kung saan ito tunay na kailangan. Hindi lang pera ang maaaring mawala, proteksyon ang mawawala. Kapag overpriced ang proyekto, mas kaunti ang kayang gawin ng parehong budget. Kapag substandard ang trabaho, mas mabilis masira. Kapag mali ang proyekto, maaaring hindi nito malutas ang tunay na problema. At kapag may proyektong umiiral lamang sa papel, wala itong kayang pigilan na tubig.
Noong 2025, nagsagawa ang Commission on Audit ng fraud audits sa ilang flood control projects sa Bulacan at nagulat ng iba't ibang findings kabilang ang project location discrepancies, documentation issues, at mga proyektong iniulat na non-existent, relocated o substandard sa ilang kaso. Mahalaga ring tandaan, audit findings ang mga ito, hindi otomatikong final criminal convictions. Pero kapag hindi pa tapos ang legal process, may isang tanong na hindi kailangang hintayin ang korte para itanong. Kung pera ng bayan ang ginastos, nasaan ang proteksyong dapat natanggap ng bayan? Dahil sa mga dokumento, numbers ang nakikita natin, 1 million pesos, 100 million pesos, 1 billion pesos. Pero sa totoong buhay, hindi numbers ang lumulutang. Mga gamit, mga paninda, mga diploma, mga litrato, mga alaala at isang pamilya na muling naglilipat ng refrigerator sa ibabaw ng mesa. Para sa isang taong hindi binaha, maaring isa lang itong flood control project. Para sa taong nakatira roon, ang tanong ay mas simple, bakit hindi kami ligtas? Pero kailangan nating maging patas. Hindi kayang pigilan ng gobyerno ang bawat ulan. Hindi kayang kontrolin ang bawat bagyo. May mga extreme rainfall events na tunay na mapanganib at may mga lugar na likas na vulnerable. Ang ulan ay hazard, pero ang disaster ay nakadepende rin kung gaano tayo kahanda, kung saan tayo nagtayo, kung paano natin plinano ang lungsod, kung gumagana ang drainage, kung may babala, kung maayos ang infrastructure, at kung ang perang inilaan para protektahan ang mga tao ay talagang naging proteksyon. Baha, pangako, proyekto, budget, construction, inauguration, at pagkaraan ng ilang taon, baha na naman. Ito ang cycle. At ang pinakamapanganib na bahagi nito, maaari tayong masasanay tayong lumikas, masasanay tayong mawalan, masasanay tayong makarinig ng bagong proyekto pagkatapos ng bawat sakuna. At baka dumating ang panahon na ang hindi normal, nagiging normal na. Pero hindi dapat normal ang ganito. Kaya bumalik tayo sa unang tanong, bakit ayaw tumigil ng ulan? Hindi naman talagang ayaw tumigil ng ulan. Ang mas mahalagang tanong ay bakit kapag umuulan ng malakas, napakaraming Pilipino ang kailangang matakot. Kaya ang tunay na sukatan ng flood control ay hindi kung gaano karaming proyekto ang naitayo, hindi kung gaano kalaki ang budget, hindi kung gaano kaganda ang inauguration. Ang tunay na sukatan ay kung ligtas ang tao kapag tumating ang tubig. At kung bilyon-bilyon ang inilalabas para makamit iyon, may karapatan tayong magtanong, gumagana ba? Saan napunta ang pera? At kapag hindi gumana, sino ang mananagot? Isang nanay ang naglilinis ng putik. Isang tindero ang nagbibilang ng nawalang paninda. Isang bata na nakaupo sa evacuation center. Isang ama na muling nagbubuhat ng gamit. Libo-libong Pilipino ang apektado ang kabuhayan. Hindi natin mapipigilan ang ulan, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating tanggapin ang bawat baha bilang kapalaran. Dahil may mga baha na likas, pero ang laki ng pinsala maaaring nating baguhin. Kaya sa susunod na umulan, baka hindi na ang tanong ay kailan titigil ang ulan. Baka ang mas mahalagang tanong ay, kung alam nating darating ang tubig, bakit hindi pa rin tayo handa? Hindi natin kontrolado ang langit, pero may pananagutan tayo sa lupa.